Unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano man ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Nitong Biyernes, January 16, 2026, nagsampa ng kasong libel si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi ni Congressman Leviste na nagsampa siya ng kaso dahil sa libelous statements ni Yusek Claire tungkol sa kanyang solar business. Sinabi rin ni Congressman Leviste na hindi raw niya nais masaktan si Yusek Claire sa pagsasampa niya ng libel case laban dito, ngunit kailangan lang daw niyang protektahan ang pangalan niya dahil nakailang vlog na raw ito tungkol sa kanya. Inihayag din ng kongresista na marami pa umanong grounds ang maari nilang isampa laban kay Yusek Claire. hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel at based on the advice po of Attorney Topacio, pagpatuloy natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan. Gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Sa isinagawang press briefing ni Congressman Leviste sa Batangas, muling nilinaw ng kongresista na hindi raw siya kaaway ng kasalukuyang administrasyon at hindi rin daw niya gustong makulong si Yusek Claire. Muli rin niyang idinipensang nais lang daw niyang linisin ang kanyang pangalan. Dagdag pa ng kongresista, inirekomenda umano ng abogado niya ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Yusek Claire, ngunit hindi pa raw niya ito gagawin. We are here today dahil kasama po ni Attorney Topacio, tayo po ay nagsampa ng kaso kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa akin sa kanyang vlog, at ito po ay hindi para masaktan si Yusek Claire Castro, ito po ay para depensahan ang pangalan ko. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero ako po ay may awa naman at hindi natin pa siya kinakasuhan ng kriminal, hindi natin gustong makulong siya pa. Samantala, sinabi ni Yusek Claire sa panayam sa kanya sa Balitanghali na wala pa raw siyang natatanggap na kopya tungkol sa kasong isinampa ni Congressman Leviste laban sa kanya. Kinuwestiyon naman ni Yusek Claire ang pagsasampa ng kongresista ng libel case laban sa kanya dahil ba hindi raw niya kaibigan ang ina nito at hindi raw siya ginagalang ng mambabatas. Nilinaw ni Yusek Claire na nag-ugat umano ang pagsasampa ng kaso ni Congressman Leviste dahil sa pagpapaliwanag niya sa pagbebenta at paglipat ng franchise ng mambabatas sa kanyang kumpanya. Pagkukumpara niya, nasaad umano ni Congressman Leviste na hindi niya idedemanda si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla dahil sa iginagalang niya ito at kaibigan ng ina niyang si Senator Loren Legarda, habang siya raw ang masasampahan ng kaso dahil hindi nito kaibigan ang nasabing senador at ibig sabihin ba raw noon na hindi siya ginagalang ng kongresista. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Tinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman, ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Remulla. Doon ang galing eh. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Remulla dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content
napag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya dinidemanda, si Ombudsman, kahit na yun ang source ng facts or balita, ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Sinabi rin ni Yusek Claire na sinabi niyang hindi raw niya alam kung may personal na sama ng loob sa kanya ang nasabing kongresista. Ayon pa sa kanya, mas maituturing pa nga umanong libelous ang naging pahayag ni Congressman Leviste noon patungkol sa kanya, ngunit hindi na raw niya yon pinansin. Nilinaw naman ni Yusek Claire sa publiko na bukas daw siyang makipag-usap sa kongresista. At kung maghaharap naman umano sa korte ay sinabi niyang siya raw ang tatayong abogado para sa sarili. Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yon. Di ba, pag tutuusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sinasabi nila. So, wala po tayong mali sa kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sinong tatayong abogado, ako po, ang tatayo para sa sarili ko. Alright.